or 5 Jones Manaban, si kanhi Senador Ping Lacson is one of his senators, no? So nakita mo ginato ning iyahang nahimo, no, sa atuag nasod nga Pilipinas. Bisan pa man og batan-on pata sa natad sa kinibang pagbutar, pero nakita nato ang iyahang kamaayo mga gala ni Senador Ping Lacson. So we have live diri sa atuag Subianan Senator Ping Lacson. Sir, magandang umaga po. Yeah, magandang umaga. Maayong buntag, Dumaguete, and to everyone. Yes po. So how was your dumating po kayo kahapon or nung isang araw po? Kahapon. Opo. Yes. So directly pumunta po kayo dun sa rally na ginawa kahapon. Yeah, normally ang rally ng Alyansa starts at 3:30, 4 o'clock. Ano? Opo. Pero before that, of course, merong briefing, merong lunch, and then press con Opo. at 1 o'clock. So after the press con, yan na, we prepare for the rally na. Yes po. So how was your stay in Dumaguete City naman po? Yeah, very good. Kasi I have some very good friends here eh. Oo. Alam mo, itong sina Edward saka si LC, long story, no? Kasi Yes po. Opo. yung friendship namin dates back as far as nung nasa Metro Discom ako sa Cebu. Yes po. So kasi sabi ni Sir John di daw pwede akong mag-absent. Kaya need po na 5:30 AM gumising na ako para sa interview na to. It's a privilege na makausap ka namin ngayong araw na to. It is early morning and we have listeners all over the city and all over the province because nakahook up po tayo sa DYSR tsaka sa DYMD. Yeah. So libo-libong tagapakinig ng Power 91 tsaka ng DYMD tsaka ng DYSR ang nakikinig sa atin ngayong umaga na ito, Yeah, Senator. I was informed this is the number 1 station. Yes po, in the city and in in the the province city. of Negros Oriental. Thank you very much. Yes po. So for sure, meron pa po kayong pupuntahan. Siguro titikim kayo ng puto tsaka ng tsokolate doon sa sa Hindi, actually papunta kaming Negros Occidental. so Doon ang ngayong next araw na rally. ito. Yes po. that's correct. So hindi ko na po to patatagalin, uumpisahan na po natin. yeah, anytime. Well, as a military man, for sure yung sinasabi nilang obey before you complain. Yes, obey before. That's the training. Yun ang aming nakamulatan Opo. na training. Obey Opo. first before you complain. Kaya sabi ko po kay Jones kahapon pa, yung regular anchor nitong program, sabi ko sa kanya, si Senator Ping, kung 6:30 yung schedule, 6:10 or even 6 AM andyan na yan sa venue. Yeah, correct. Oo, kasi Maski isa anong military man. appointment, talagang I'm always at least 10 minutes ahead. Yes po, opo. Kasi I don't want to keep people waiting ba. Yes Kasi po. pagka do unto others, no? Yes po, Kasi opo. pag ganun din, pinaghintay ka, medyo naiinip ka. So, ayoko ring mangyari sa kausap ko yun. Opo. Any appointment for that matter. Kaya- Pagka napaaga ako, nag-iistay ako sa kotse. Naghihintay ako ng Opo. appointed time. Yan. Opo. Ayan yung military man Sige po, uupisahan na po natin kasi marami ding nag-aabang sa interview ito. Sinabi niyo po, in one of the interviews you gave after the 2022 presidential elections na kung hindi kayo mananalo bilag presidente, bilag pangulo, magre-retiro na po kayo from public service. Ang tanong po, Senator, ng mga nakakarami, bakit po kayo tumakbo ulit bilang senador ngayon? That is correct. Even during the 2022 elections, kasi meron pa ako isang term Senate. Opo. Kasi first term ko sa second round. Nung ini-invite ako ni Tito Sen, sabi niya, I'm planning to run for vice president. Naghanap ako ng president. Sabi ko, ayoko na. I want to rest. I want to retire. I want to spend time with my family. No. And going back to your question, Opo. alam mo, nakakapagod din palang magpahinga. Kasi after 2022, nag-farming ako, nawili ako, nag-alaga ng mga hayop, meron ako mga konting baboy ramo, itik, tapos manok, and then nag-plant ako ng mga So naging farmer po kayo? Yeah, nakakawili actually. Oo. Pero at the end of the day, pag nakikita yung mga issues, cropping up, tapos para bang when you're from the outside, para bang mas mahirap gawin yung gusto mong gawin. Opo. Kung ikaw ay nasa loob, mas marami kang magagawa. And then, yun nga, naisip ko, sarili ko na lang ba iintindihin ko? Parang ganon, no? Kasi noon, sabi ko, I wanted to look after my family naman kasi for the past 50 years,
5 decades kasi I graduated in 1971. Yes po. And all the way talagang wala akong pahinga eh. Ang pinakamahaba akong pahinga yung after the EDSA Revolution, ano? Yes, I was yes, yes, on floating status for 6 months. I was summoned by then Chief PC General De Villa. Sabi niya, tulungan mo kami sa sa anti-carnapping efforts. 6 months kasi from February to August. The next pahinga ko was when my first nag-term out ako yung first round. That was 2013. Ano? Pahinga ko sana hanggang 2016. But then, si President Pinoy, Opo. tinawag naman ako kasi nangyari yung Yolanda. Sabi niya, baka pwedeng tulungan mo ako para do sa, hindi naman yung, walang implementing authority yung Yolanda. Tawag sa akin, SAR, but that without any power, authority, or resources. Ano? So, yun, yung ragtag team ko, yung dating staff ko sa Senate, kinuha ko doon, nagtulong-tulong kami. And somehow, we're happy that we delivered kasi yung in record time, nasubmit ko yung tinatawag naman CRRP, yung Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan sa tulong ng mga NGO, CSOs, United Nations, ano, USAID, yung mga international NGOs talagang tumulong. Opo. Kasi walang masyadong tulong yung national government kasi wala naman talaga kaming implementing authority. So yun. So 6 months din yon from June 30 hanggang December 10 when Opo. I was appointed. Yun ang pinakamatagal kong pahinga. Ito yung pinakamatagal kasi after 2022 Parang 3 taon po. yeah, ano? 3 Oo. taon. So nakakapagod magpahinga actually diyan. Mas maganda kasi yung may ginagawa tayong mga laws in the Senate. Yeah. May natutulungan tayo not just in our private life but bilang isa pong public service. Yeah. Opo. Parang do I feel better doing things for myself only, ano? Parang yun ang parang overarching ano ko eh. Sabi ko, why don't I? And then June 2023, I remember si President Bongbong Marcos requested his friend din namin ni Tito Sen yun. Opo. Nag-lunch kami. Sabi niya, galing ako sa dinner kay Presidente. Pakiusap niya sa inyong dalawa, kung sakaling tatakbo kayo, kung pwede doon kayo sa slate niya. That was bago pa na-form yung alyansa. So sabi ko naman, ako ayoko na eh. Umayaw na nga ako nung una. Pero Opo, si Tito Sen, sabi ko sigurado yan, gusto pa. Hindi, kung tatakbo ka, kung pwede sa slate ka na raw niya. Sabi ko, sige, pag-aralan ko. Opo. And then, here I am again. Kasi, maski pa paano, si Tito Sen may influence sa political career ko eh. Pero medyo mahaba-haba rin po yung pagsiservisyo niyo po, ano, galing sa military at naging public servant. Opo. So it's time naman po na bumalik kayo. At saka, okay pa eh. Kaya Oo, pa eh. kaya pa eh. Power 5, may katanungan? Baka may katanungan. No? Senator Lacson, magandang umaga po. Yeah, good morning. Tumatakbo po kayo bilang senador sa ilalim ng administration ticket. Sa kasalukuyan, maraming mga binabato ang opposition laban sa administration ni Pangulong BBM, lalo na patungkol sa budget. Ano po ang posisyon ninyo patungkol sa budget? You know, when I was invited to join yung admin slate, ano, alam naman ni President Bongbong na fiscalizer ako eh, hindi naman ako talaga mahawakan, ano. And knowing that, para na-appreciate ko rin yon. Kasi sa iba, huwag natin kunin yan kasi hindi naman natin din talaga yung parang out and out na magiging kakampi natin yan. Kasi, and I was, you know, na-enlighten ako nung inintroduce kami yung 12 members ng admin slate doon sa PICC. Kinote niya yung, kasi sa SONA niya in 2024, I remember, kinote niya yung aking matagal ng personal credo. Ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Ano? Yung what is right must be kept right, what is wrong must be set right. So, doon din, nung introduce na ako, sabi niya, siya yung nagsasabuhay nung mensahe ko sa aking SONA at kinote niya mismo yung aking credo. So, alam niya yon na kung merong mali yung administration, magsasalita ako. And I did, ano? Dahil yung nangyari noong nung nagkaroon ng problema yung budget, talaga I called them out, ano, na sinabi ko, itong budget na to defective. First, constitutional issue. Kasi maliwanag yung provision ng constitution na yung education sector shall be assigned the highest budgetary priority. Okay. Nangyari ngayon dahil nag-realign yung sa Congress, tumaas pa yung budget ng DPWH
nabawasan yung budget ng when we say education sector, we refer to 4 institutions, no? Yung DepEd, CHED, Opo. SUCs at saka TESDA. 4 lang. Pati sa President's message at saka doon sa DBM briefer nila, press briefer nila, then they submitted the NEP, the National Expenditure Program, to the Congress, lower house. Talagang sinabi pa nila doon, specify. Nung lumaki, sabi ko, teka muna, violation na ng Constitution na to, major issue na ito. Opo. Non-negotiable ito, kailan ayusin. Alam nyo bang inilipat nila dinagdag nila sa DPWH for obvious reasons, kasi infra yan eh. Opo. And when congressmen and senators realigned items, or yung budget ng items from some agencies to the DPWH, alam na natin, contractor driven yan. Minsan ang nagpe-prepare ng program of work, hindi na yung DPWH, Yes. contractor na. Opo. So, yon, hindi ko talaga mapalampas yon. 288 billion pesos, imagine, ang dinagdag nila sa DPWH. And they juggled from the unprogrammed fund, Ito yung unprogrammed fund kasi under special purpose fund yan. Opo, Standby yan eh. Mm-mm. Wala pang pondo yan. Kasi may mga provisions dyan na kailangan ma-fulfill bago ma-release yan o ma-realign. At saka presidente lang ang authorized na mag-realign yan Opo. to augment the budget, yung regular budget. Say bawal kulang yung DepEd, kulang yung DPWH, mag-augment siya from the unprogrammed fund. How? Kung merong excess na pondo, sinabi ng Treasury, may pondo tayo rito, ng National Treasury, or merong approved loan, or merong revenue measure. Kasi pag meron yung measure, merong magpopondo. Opo. Pagka wala yung tatlo na yon, hindi po pwedeng magamit yung unprogrammed fund. Okay. So, nung nakita kong gano'n ng situation, nagsalita na ako na, sabi ko, may constitutional issue rito. And hindi pa yon. Marami talagang issues na involved dito dahil yung, di ba, yung PhilHealth, at Yes. least in 2024, yung budget ng 2020 for 2025, Parang binawasan yung budget eh. Tinanggal. Yeah, inilipat nila. Pero hindi Inilipat. po pwede yun. Kasi Ano ba yun, Senator? Realignment or talagang tinanggal? Nagdagdag sila niralay nila kasi nagdagdag sila ng special provision doon sa unprogrammed appropriation. Sinama nila yung GOCCs. Yung PhilHealth kasi classified as GOCC, Yes, Government Owned and Controlled Corporation. Kasi nag-i-invest sila sa Opo. mga bonds, dahil yung kanilang mga contribution sa kanyang subsidy. Kung idle naman yung fund, sayang. So, GOCC, pinayagan na ngayon dahil doon sa special provision ng Congress na pwedeng galawin yung GOCC, nadamay yung PhilHealth. 89.9 billion yon pesos. So, mali yon. Kasi yung PhilHealth, yung GAA, General Appropriations Act, is a general law na hindi pwede niyang i-amend yung special law. Meron tayong PhilHealth Act. Meron pa tayong yung Universal Healthcare Act, na kung saan mga special laws yun eh. So ganun talaga, maraming mali talaga itong 2025 budget. So sana correct po kung mananalo kayo, makakatulong kayo diyan. Sa oversight na lang kasi Yes po, batas opo. na yan napirmahan ni Presidente. And hindi naman na-cure yung mga dapat na-cure. May mga na-cure na iba kasi may mga binito siya, pero hindi lahat. Opo. So galing po tayo doon sa budget, pupunta naman po tayo sa malaking issue na hinaharap natin ngayon, not just in Metro Manila but all over the Philippines po, na itong medyo patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Well, kagaya na lang ng basic commodities, yung sinasabi nating bigas, hindi naman pwede yung tao kakain lang ng tinapay. Well, as we all know, Filipinos are fond of eating rice. Opo. So, bilang isang senador, ano po ba kaya yung dapat gawin ng gobyerno upang mabigyang lunas ang itong patuloy na pagtaas sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas at saka yung ulam natin? Una-una, nagpasa na kami ng batas noon, yung rice tarification law. Opo. Ang intention noon, medium saka long term. Kasi tinaasan yung tax, at saka inalis yung NFA, mag-i-import na ngayon mga importers. Opo. Pero tinaasan yung tax, ginawang 35%. Sa 35%, pag nakaipon ng revenues out of the customs duties, mag-i-earmark ng 10 billion pesos a year para sa mga farmers.
mga farm equipment, mga inputs, lahat, pati yung subsidy nila, lahat. Ang problema, again, implementation. Opo. Kasi okay, nag-provide nga ng mga farm equipment, mga farm inputs, pero mga madaling masira. Ibig sabihin, implementation, kasi pinagkaperahan na naman yung sa 10 billion na naka-earmark Oo. na dapat gamitin ng mga farmers para mag-increase yung productivity nila. Ano to? Mga farm inputs, alam naman natin yan di ba? Ang problema, after 1 week, sira. Tapos ang taas ng presyo. So again, corruption na naman yung kalaban natin. Para bagang Kung- substandard yung binili. Yeah, kung na-implement ng maayos, siguro by this time, kasi matagal na naipasa yung rice tarification law, by this time siguro yung mga farmers natin umaanin na maganda. Tapos post-harvest facilities. Merong at least 2 provinces na alam ko na nag-intervene yung local government unit. Ito yung Davao del Norte. Ang ginawa ng governor doon, by the way, yung governor doon, dating bus conductor ito na naging governor, Opo, si Governor Bahib. Ang ginawa niya, siya yung namimili sa mga farmers. So, na-eliminate ngayon yung katakot-takot na middlemen, yung mga traders. Kasi, karamihan ng mga farmers natin, uutang ng 5-6 Yes. sa trader. Tapos, obligado sila na nagbabayad na sila with interest, doon pa sila magbebenta. Dinidiktahan sila ngayon ng presyo. Ang ginawa ng provincial government, silang bumili, sila ngayon naging trader. Ang baba nung nakatulong sa consumer, mababa ang presyo. Nakatulong sa farmers kasi mas mataas yung presyo ng bili nila. So, yun siguro yung pwede natin gawin sa legislation na gawin natin ma-institutionalize nationwide na ganon national or local government mag-intervene, bumili ng, hindi naman kailangan lahat bilhin. Opo. Ang proposal nga ni Senator Soto, 50% at least ng produce ng mga farmers, hindi lang bigas kundi pati mga gulay. Kasi this is another issue altogether, na yung mga sibuyas, bawang, nabubulok, di ba? Opo, Kamatis, opo. tinatapon. Tapos nag-i-import naman tayo ng sibuyas. Hindi ba kalokohan ng... Why not po? Why parang not we're po so na gawin crazy na lang? eh. O gawin na lang yung sariling atin, bibilin yung sariling atin. Gaya ng Oo. sinasabi niyo po. Opo. Kasi yung government, walang intervention. Pagka meron tayong crisis sa mga basic commodities, yung mga foods natin na ginagamit sa table, dapat mag-intervene yung government. A case in point, sugar. Ito, sugar area tong Negros Oriental, di ba? Ang sugar, nang misan na ang nangyayari kasi kung kailan milling season, saka naman yung SRA, yung Sugar Regulatory Authority, issue ng permit, saka naman babaha yung import. Patay ngayon yung ating mga millers, patay naman yung ating mga farmers. Bakit ganun? Para sinasadya. Para bang patay natin yung local industry para yung importers mabuhay. 'Di ba? 'Di ba dapat ang ginawa ni President Bongbong, and ito ay we give credit to him, yung ginawa niya noon, yung government ngayon ng bumili noong mga milled rito, yung mga na milled na mga sugar at a good price, Tapos kinumpit nila ngayon yung mga importers. Sumunod ngayon yung mga traders doon sa presyo ng gobyerno. So, ganun dapat every time ang gobyerno dapat nag-i-intervene, hindi para pahirapan. Opo. Kasi ang gobyerno natin minsan nag-i-intervene para pahirapan yung the agencies, not the national government, but, because of corruption. Imagine kung kailan yung nagmimil yung produkto natin, saka naman sasabay ng katakot-takot na import. Ang intensyon patayin, hindi Oo. tulungan. Opo. So, para bagang mababaliwala yung mga ibang farmers natin. Lalong pahirap pa Opo. sa halip na tulungan. Opo. So, medyo, marami na po tayong natatol Oo nga ngayong umaga. Kasi po, for sure, pupunta pa po kayo ng Negros Occidental at meron pa po sana ako mga katanungan pero para pong tayo sa oras. Kasi, alam mo, complicated masyado yung mga issues. Hindi pwedeng explain ng one sentence. Oo nga po Magbibitin oo. tayo Oo, so, kasi kung sa mga line of answers nyo po, parang gusto ko pa ng mga around 2 hours to 3 hours Oo. Kasi para to enlighten our listeners, our constituents, not just in the city but in the province sa mga isyong ito kasi para bagang yung iba sinasabi na lang, sige pabayaan na lang, sige sa kanila na lang yan, andito na yung source natin for answering those questions. Kaya nga po gusto ko pa sana mga 2 hours to 3 hours yung interview natin Pero
So for sure, Senator, pupunta pa kayo ng Negros Occidental. Sa nakikinig sa atin ngayon sa Power 91, tsaka sa DYMD, tsaka sa DYSR, ano na lang po yung mensahe nyo sa mga taga Dumaguete, mga Dumagueteños, tsaka mga Negrenses po? Yeah, as I mentioned doon sa aking message kahapon doon sa Opo. rally, no. Ako naman, kung ipagkakatiwala uli sa akin yung boto at makabalik ako sa Senate, hindi ko sasayangin yung boto kasi naging, alam mo na, since time immemorial, mula nang nasa law enforcement ako hanggang naging senador ako, isa lang may pagmamalaki ko. No? Taas yung noo ko, hindi ako gumawa ng pera, at lumaban ako sa corruption. Wala akong pork barrel, maski nung hindi pa na-declare ang constitutional. Alam mo, nung pumutok yung Napoles issue, ang pakiramdam ko, ako lang nakakatulog na mahimbing. Kasi yung iba, nag-iisip sila kung kailan lalabas yung pangalan nila sa media. Kasi araw-araw may lumalabas na ito si ganito, meron palang ganitong negosyasyon kay Napoles. Ako lang yung masarapan tulog. Yun ang reward. Malinis yung konsensya. Yeah, yun ang reward na malinis na konsensya. And yun din, tutuloy ko pa rin yung ginagawa ko kasi yung budget, national budget is the lifeline of our economy, if not the country itself. Kasi pag nasakal yan, di ba, kaya ka na-stroke, nababarahan yung ugat. Pag nabarahan yung budget, hindi nakarating sa mga dapat puntahan, hindi na-address yung mga needs, yung mga priorities, wala mangyayari sa bansa natin. Rest assured po, Senator, kasi dalawa na po kaming magsishade ng numero yung number 33. Oo, kasi idol na idol ka ni Power 5 Jones Manaban, tsaka you are one of my senators po. Yeah. Thank you very much. Maraming salamat. So maraming salamat din po sa panahon. As early as 6 a.m. andito na po kayo sa station. So maraming salamat po, former Senator Daw, uupong uli na Senador ng Bansang Pilipinas. Sabay tayo Senator nagising Ping Lacson. kanina, 5:30 rin ako. Sige. Yung number Okay. niyo po, number 33. Number 33 sa balota. Yeah. Pero mas madaling hanapin yung Lacson. Opo. Barangay Kagawa din yan. Okay. Nasa Yeah. public service din Yan. po. Opo. Yan. So maraming salamat po ulit, Senator Pig Lacson. Thank you. So ladies and gentlemen, mga suking tigpabidaw at mga suking tigpabidaw sa may